Update tayo mga tol, what happened sa ating mga Pinoy boxers? Akala ko mananalo sila sa Japan, Jeyo Santissima at si Michael Dasmariñas. Lamang sila sa experience mga tol at itong mga kalaban nilang Japanese, mga bata pa. Kung makita sa kartada nila, bago pala sa professional boxing. Pero sabi ko nga kanina, kahit baguhan yan sa boxing, batak yan sa amateur. Kaya yung skill nila malupit. Saka yung training routine nila malupit din. Kaya itong laban ni Michael Dasmariñas, mga tol, maganda naman sana eh. Kaso mahaba talaga itong Japanese at marunong kumounter. Yung pagka-knockout ni Michael Dasmariñas sa round 5, talagang bulagta si Michael Dasmariñas dito mga tol. Nakita po natin yung pagsuntok ni Michael Dasmariñas. Pagkasuntok niya, hindi tumama, umakbang siya paabante. Siyempre, yung Japanese fighter, marunong kumounter. Kapag kasi tumawas ka ng suntok at tumakbang ka pa paabante, makakounter ka talaga. Makikita mga tol, tumira siya, hindi tumama, umakbang siya paabante kaya na-counter ng solid. Doon na bumagsak si Michael Dasmariñas. So ganyan talaga ang laban mga tol, kapag nagkamali ka ng pasok, nagkamali ka ng tirada, may kapalit yan. Kaya malupit din itong mga Japanese kahit mga bata pa bago sa professional. Malulupit na. Akala ko mananalo ang Pinoy dito mga tol kasi yung experience si Michael Dasmariñas, nakalaban na niya ang isang The Monster na Oya Inoue. Napakalaking experience yun. Pero yun yung mga tol, ganyan talaga ang boxing. Kapag nagkamali ka ng kamada, ikaw talaga ang maded. Makita po natin dito, hindi agad nakabangon si Michael Dasmariñas. Humiga muna si Dasmariñas, baka masama yung pagbagsak. Kailangan i-check mabuti. Kaya bawi na lang sa sunod si Michael Dasmariñas mga tol. Marami pang laban ang darating. Courtesy nga pala ang video natin kay Mavic Mansura. Nanood tayo sa live niya kanina mga tol. Nagkamali lang talaga ng pasok si Michael Dasmariñas doon. Kayang-kaya sana eh. Sa ibang banda naman, Jeyo Santissima, hindi naman na-knockout si Jeyo Santissima mga tol. Pero natalo siya sa decision via unanimous. Magaling din itong Japanese fighter na kalaban niya. Matindi ang stamina. Kahit hanggang last round, matigas pa rin itong Japanese. Kayang-kaya niya yung suntok ni Jeyo Santissima. Kaya masasabi kong lamang sa experience si Jeyo Santissima dahil nakalaban na niya si Manuel Navarrete. So matinding experience yun. Talagang well-trained itong Japanese. Naturuan talaga ng magandang technique din sa loob ng ring. Kaya niyang tanggapin yung mga wild punches ni Jeyo Santissima. Tingin ko sa last round medyo naglaylo si Jeyo Santissima eh. Nawala yung pagiging aggressive niya doon. Siyempre napagod na rin siguro sa last round. Hindi katulad ng Japanese, last round matigas pa rin, malakas pa. Maganda naman yung pinakita ni Jeyo Santissima. Yun nga lang, matibay yung Hapon mga tol. Kaya mali na naman yung prediction ko dito. Suportado ako sa dalawang Pinoy boxers natin. Pero natulog yung isa natalo sa decision. Pero not bad mga tol. At least pinakita nila yung best para manalo sa laban. Ganyan talaga ang boxing. May nanalo, may natatalo. Shout out sa inyong lahat mga tol.